Bagyong Kongray, inaasahan ang papasok ng Philippine Area of Responsibility maya-mayang konti or mamayang hapon. At cone of probability uncertainty nananatiling malawak. So, maliit ang sansa pa rin na posible pa itong mas dumaos-dos. At super typhoon category, posibleng abutin ni Bagyong Leon. At mga uulanin, lalo na sa katimugang bahagi ng Southern Luzon, Visayas, at ilang porso sa Mindanao at talakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, October 26, 2024. Ang oras nating boss time ay umaga ay alas 11:15 na ng umaga. Bagamat nasa mahigit 30 ang ating mga pagkulog at pagkidlat, pero most especially dito yan sa silangang karagatan ng ating bansa sa Northern Luzon at bandang Bicol Region. Medyo malayo-layo naman ito. At since katamtaman na lagay ng panahon natin, improved weather condition naman ako ang entire ng buong Luzon at Southern Luzon and the rest ng bansa. Pero sa bahagi ng katimugan ng bansa natin, especially Southern Luzon, Visayas at Mindanao, magiging overcast and gloomy pa rin at mga inaasahan o di inaasahang mga kalat-kalat na pag-ulan ang iiral. Dahil nagtatabas dyan yung monsoon trough na extending mula sa dalawang bagyo na si Christine at itong si magiging Bagyong Leon. Yung monsoon trough dito sa may bandang nagtatrabas pagitan ng Mindanao at Visayas ay nagdudulot po ng makapal at nagdudulot din ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So ingat pa rin sa mga posibleng biglaang buhos ng ulan anytime ngayong weekend ha. So nag-restore na po yung Doppler radar ni Pag-asa at activated na po sa bandang Tagaytay area yung radar. Kahapon kailangan natin na namomonitor sa radar pero sa hindi malamang dahilan offline po yung either Subic or Tagaytay radar site. Kaya ang gumagana lamang dito sa may bandang Aurora region or Apari radar site ang gumagana. Pero dito sa bandang Subic or Tagaytay kahapon hindi po gumagana, naka-offline kaya blind po tayo. Hindi natin tuloy makita yung mga huling naging pag-ulan kahapon at noong isang araw. Nag-offline siya. So ngayon lamang na-restore ni Pag-asa. So sana medyo magkaroon na ng rehabilitation sa mga radar systems natin lalo na sa pag-monitor ng lagay ng panahon kaysa sa walang tigil na politika o away politika. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, mahangin po rin dito sa amin sa Caloocan at mostly cloudy ang umiiral at makikita sa live CCTV snapshots ay overcast and gloomy pa rin pero maging mahangin. So medyo umaaraw-araw sa amin pero maya-maya nagiging gloomy, nagiging maulap at mahangin pa rin dito sa amin. Well, kasi yung traversing ng monsoon trough sa katimugan patuloy pa rin na dumadaloy. So medyo nagkakaroon ng medyo influence ng air trap o drag ng hangin na dumadaan kabilang na ang Metro Manila at Southern Luzon. Sa labas sa Persyon at Talan, Weather Station kaninang 5:51 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.6 degrees Celsius. Kapon, comfortable pa rin at pinakamataas na naitala namin na highest temperature na umabot sa 31.8 degrees Celsius. Kapon ito ng hapon at 1:56 PM. Meaning, mababa pa rin ang aming heat index na nasa 42.1 degrees Celsius. Ang naging init panda naman namin maghapon since kahapon. Pero kung itatabi sa P16 in past 24 hours, nangunguna pa rin sa napakamainit na temperatura ang dyan sa silangan ng Mindanao sa hinatuan na 36.7 degrees Celsius. So huwag po siya mag-dehydrate dahil mainit po. At gaya nga po ng report natin kahapon, very humid po ang aasahan pa rin. At nakita natin, mas tumaas pa ito ng halos mag-37 degrees Celsius ang init dyan sa bahagi ng Mindanao, lalo na sa silangan, so huwag masyadong magbibilan. Sa labas temperature, mas bumababa na po ang kanilang temperatura. 16 degrees Celsius ang pinakamababang na itala sa Baguio since kahapon.
Pero pagdating sa unlalan, patuloy pa rin sila nakakaranas ng hanggang violent total rainfall na 159 mm dyan sa Zamboanga Peninsula. Pero the rest, medyo mga light to moderate and some heavy rain showers na lamang ang typically umiiral sa kaluran ng bansa. Sa humidity, balik sa moderate. High ang ating humidity, 76% po at wala naman nagbago since last hour. Balik na po sa thunderstormy ang ating barometric reading na nasa 1,006 hectopascals na at mabagal ang pagbaba since last hour. So medyo thunderstormy po pagka mga ganyan, 1,006, 1,007 hectopascals, mga ganyan. Medyo may mga inaasahang pagkulog at tigkidlat kapag ganyan ang ating atmospheric pressure. Sa ating low tide status, 2 hours and 19 minutes pa to minimum low. So, medyo bumaba pa lamang ang pa-low tide. Mamayang 1:34 PM pa po ang pinaka minimum low ng low tide. Pero kung sisilipin natin kung maalon pa rin ba sa iba't ibang bahagi ng bansa gamit ang ating Global Forecast Assessment Monitoring sa significant wave height. Kung sisilipin po natin. So kung sisilipin ang pag-alon ay nanatili pa rin mataas ang bahagi ng kanluran ng Northern Luzon hanggang dito sa may bandang Mimaropa area. Yan, kitang-kita po. So within 24 hours, maabot pa rin sa 1.25. Malala pa rin ang 2.5 meters pataas ang dyan sa bahagi ng bandang baybay ng Zambales and the rest ng Northwestern Luzon. So sa mga mangingisda natin, lalo na sa mga maliliit, ingat po at kumari, huwag po munang pumalaot dyan. Pero di sa may bandang Northeastern Luzon, diyan sa may bandang Isabela at Cagayan Valley, sa baybayin, pababa na yan ng Bicol Region and the rest ng eastern part ng Visayas at Mindanao, okay na po at nasa 0.5 meters na lamang yung alon dyan. So mukhang pwede na po kayong pumalaot. Ingat na lamang dahil sa yung bugso ng hangin o yung gale force winds, posible pa rin lalo na sa may bandang baybayin ha. Dahil yung daloy ng monsoon trap, ayan, nagtatraverse pa rin mula dito sa kanluran ng Visayas, tumatawid ito pasilangan. At papunta yan sa direksyon na nahihigop naman itong si Preleon. So nagkakahatakan ng monsoon trap dyan at kasabay pa rin ng yung southwesterlies na nahahatak naman ni Bagyong Christine na nanatiling severe tropical storm yan sa labas ng ating par ay nagdudulot pa rin ng significant na gale force winds dyan. So, delikado pa rin, kasabay ng mataas ng alon at gale force dyan sa kanluran ng Luzon na nabanggit natin hanggang Mimaropa ay ingat po totally, huwag po munang pumalaot o maaari. Pero sa Visayas at Mindanao, mukhang okay naman. Ang iingatan nyo lamang yung traversing ng malakas na hangin ng monsoon trap o southwesterlies na nahahatak ni Bagyong Kongray. So, yun lamang po ang magiging concern natin hanggang sa susunod na 24 oras. Pero generally, pwede na pong pumalaot. Timingan nyo na lamang yung bugso ng hangin dyan. Samantala, bago ang almanac, merong moderate itong si Taal Volcano. So, punta tayo sa status ni Taal Volcano. Mula sa pinaka-Moody's, courtesy of Miroba, 11 megawatts po ang pinaka-thermal anomaly niya. So, medyo merong moderate na thermal intrusion. Ayan o, medyo putik. Ibig sabihin, may lumalapit o tumataas ang temperatura sa pinakabunganga ng Taal. Tingnan natin sa infrared satellite imagery ng Moody's, medyo nominal pa rin o medyo nominal ang pinakatemperatura niya. Brightness at 311 Kelvin. Ano ba yung significant ng brightness? And dito kasi nalalaman kung mas lumalapit sa pinakabunganga sa itaas ng bulkan, yung magma, yung init, yung temperatura. The more na lumalapit kasi yan, o nag-i-intrude pa itaas, nagiging maliwanag siya sa outer space kung tinitingnan ng satellite ng Moody's. Ganun po yun. Kaya meron siyang measurement of brightness. Diyan napapagbabasihan kung nagkakaroon ng magmatic intrusion, malapit sa pinakabunganga ng anumang bulkan. At dahil mataas, 311 ang kanyang brightness in Kelvin, nakunan nito sa gabi, so maliwanag na bahagyang nagkakaroon ng magmatic intrusion. So, ingat sa posible pa rin mga volcanic earthquakes at as usual, yung kanyang phreatic explosion na naman. Tingnan natin, so far, hopefully, si Kaini, active na yung kanyang CCTV. Mukhang offline pa rin siya. So,
Diretso agad tayo sa pinaka-latest na buod ng report mula kay PBOX para kay Taal. Wala naman daw na mataan na volcanic earthquakes since kahapon yan. Kasi kahapon yung data nila. Tapos kinabukasan o ngayong araw pa lamang nila nire-report. Ganun po palagi si PBOX. 1,256 tons a day yung kanyang SO2 emission. So wala daw pagsingaw since kahapon. So ang uling SO2 reading nila October 19 pa. So, bakit ganito lagi si PBOX? Napaka-late ang kanilang update sa lagay ng mga bulkan. Hindi tayo makapag-analysis ng mas maganda at mas latest. So, hindi tuloy natin malaman kung latest din ba itong zero volcanic earthquakes kahapon. Baka naman may pagyanig, hindi lang natin alam. Sana sa mga taga-PBOX, maging sophisticated naman din sana, maging dynamic o kahit man lang mas malapit sa pinaka-dynamic kasi high-tech naman yung mga gamit natin eh. May Athena tayo, Athena yung ginagamit ninyong software para sa pagmamonitor ng mga earthquakes at aktibidad ng bulkan. Pero bakit hindi nagagamit ng maayos? Napakaganda ng technology ng Athena. Athena software gamit nyo eh. If I'm not mistaken, galing pa yan sa US or France or Europe, hindi ko sure. Basta banda dyan ang gawa ng Athena. Kaya napaka-high-tech po ng seismic system na ginagamit ni PBOX. Pero yung interaction lang ng manpower, yun ang medyo problema. Kaya na hindi masyado nagiging dynamic yung reporting. Sana gawin na ninyong dynamic ang reporting natin dahil sa ibang bansa, automated. Lahat, pati yung recording nila ng SO2 recordings, automatic na sa send through satellite pa yan ha. Kaya kompleto lagi sila at hindi nalilate yung kanilang reporting sa mga aktibidad ng bulkan. Napaka high-tech. Dito sa atin, high-tech din naman yung gamit natin eh. Latest na rin yung mga gamit ni PBOX. Ang problema lang, yung interaction ng manpower at yung system medyo hindi pa latest, hindi pa upgraded sa pinaka-latest. Kaya hindi automated, hindi dynamic yung reporting ng kanilang report. Gaya na lamang nito, kay Talo, yung huling talaan nila sa sulfur dioxide flux, nung 19 pa. Kailan pa po yun? Last week pa po, ng Sabado. Last Saturday pa po ito. Huli nilang ni-record. And then, walang latest hanggang kahapon. So, wala po tayo tuloy idea kung tumataas ba ang SO2 emission ngayong araw. Anyway, kay Mayon ay wala naman masyadong ganap. Pero kay Canlaon, silipin natin dahil mas aggressive na rin itong si Canlaon. Merong 3 volcanic earthquakes na naitala. In past 24 hours, 6,477 tons a day ang recorded. Ito, medyo mas latest ito, October 20. So, ditong Lunes lamang huli nilang talaan. Ano ba naman yan? PBOX, bakit naman ganyan? Medyo very late na rin pala to. October 20 pa, huli nilang record. Kung gusto niyo po, bigyan ko kayo ng tip. Paano gumawa ng automated recording ng SO2? High-tech naman yung device ninyo dyan eh. Kesa yung manpower, gagamitan nyo pa ng drone. Matrabaho ho masyado gumamit ng drone para mag-deploy dyan sa bunganga ng mga bulkan. Bakit hindi kayo mag-deploy ng automated drone mismo sa mismong bulkan na, yung nakatutok na spectrometer? Di ba may long range spectrometer naman kayong ginagamit? Bakit hindi kayo bumuli o mag-acquire ng automated spectrometer? Ako, meron akong design ng DIY, paano gumawa ng long distance telemetry ng spectrometer. So, hindi na ninyo kailangan gumamit ng drone. At yung spectrometer na automatic lang siyang magme-measurement at automatic ibabato yan through satellite transmission or internet transmission. Tapos nakasave yan sa pinaka-system ninyo. Ako nga, meron ako dito, Raspberry Pi lang eh. Raspberry Pi lang. Ang wala lang ako, yung pinaka-SO2 sensor. Kasi ang SO2 kasi na sensor, yung sulfur dioxide sensor, napakamahal. At maikli lang ang lifespan. So, every 1 year to 2 years o 5 years siguro, palit ka ng palit. Ang mahal-mahal ng sulfur dioxide sensor. So, yun lang po ang problema natin kaya hindi natin ma-operate. Pero yung program na naka-embedded for Raspberry Pi, meron ako Raspberry Pi lang.
kaya niyang maka-receive mula sa pinaka-sensor, mula sa pinaka-vulkan, automatic ibabato niya yan. Then automatic lalabas yun sa webpage. So, hindi na ninyo kailangan ng manpower. Kung tinatamad yung mga manpower niyo, mag-deploy ng drone sa vulkan. So, bakit hindi po gamitin ninyo yung ganoon? Kaysa yung ganito, ang latest ninyo is October 20 pa, nung Lunes pa po ito. Anong araw na po ngayon? Sabado na. So, sana po hindi ganito at magkaroon tayo ng mas upgrade na system. Actually, latest at high-tech na yung system natin. Yung pagiging dynamic na lamang ng mga computer at computation at interaction na lamang ang kulang, lalo na ng manpower. So, sana mabago natin yan kasi nakakahiya naman po sa ibang bansa. Kung may mga nagre-report na mga vloggers din mula sa ibang bansa, makikita nila napaka-late na at walang latest report sa ating mga vulkan. Sa ating manag, sumikat ang haring araw kaninang 5:50 AM at nasa lulubog ito mamayang 5:30 PM. At ang ating moonrise, palubog pa lamang din ito. Nasa elevation of 30 degrees pa lamang. So, palubog pa lamang ito. Kinabukasan pa lamang ng madaling araw ito magmo-moonrise bukas ng 1:34 AM. At kinabukasan naman ng hapon, 1:46 PM naman ito lulubog. Waning crescent ito at 33% illuminated. At sa ating local weather outlook, para ngayong Sabado hanggang bukas ng Linggo, ay asahan pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Tsansa ng pag-ulan ay nasa 100% pa rin dito sa amin sa Caloocan or Karatig, Metro Manila. So medyo makakaranas pa rin tayo ng mga ilang gloomy. Klaro naman ang mga ibang kaulapan natin, pero may mga expected pa rin tayong mga tsansa ng pag-ulan ngayong hapon, lalo na sa hapon po, according sa ating BC Outlook forecast. Bukas ng Linggo, magiging partly cloudy daw maghapon at patuloy pa rin ang chance ng pag-ulan, 87 to 90% chance na uulanin. Ayon sa lowest temperature expected, 30 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected, 25 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery para sa lagay ng ating panahon. Well, kung titingnan naman natin dito sa pinaka-latest dynamic satellite imagery courtesy of Japan Meteorological Agency, na naka-data feed ngayon, dynamically, makikita po ay medyo okay naman at katamtaman ang lagay ng panahon natin sa Luzon at lalo na sa extreme North Luzon na mas magiging maaraw sila dyan. So asahan ng mga maalinsangan at humid na panahon, pababa na yan ng bandang Central Luzon at the rest ng bandang Angeles, Pampanga, Pabulacan, yan. Makikita natin na mga kaulapan lamang ang umiiral, yan. Typically, isolated rain showers ang maaaring magbuo dyan, kabilang na ang Angeles, Pampanga, ilang bahagi sa iba Zambales, pababa na ng Bulacan, hanggang Metro Manila at ilang portions ng Calabarzon at Bicol region. Parte kasi ng South Luzon, medyo mas maulap pa rin tayo dyan at mas gloomy, pero kung sisilipin natin ang heavy rain potential nito, wala naman tayong nakikitaan. So typically, light to moderate showers ang inaasahan pa rin nating pag-ulan sa bahagi nga po ng Metro Manila, ilang bahagi ng Calabarzon, Bicol region at Mimaropa area. Sa dulo lamang sa bandang Brooks Point, medyo nakakaranas kayo ng moderate and some heavy rain showers po dyan. Then again, may traversing po ng monsoon trough dyan. Yan, napakahaba po yan. Extending hanggang sa direksyon ni Bagyong Leon o ni Kang Ray. Yung monsoon trough na yan, magbubunsod po yan ng malawakan na maulap hanggang sa parte ng Visayas sa Southern Luzon at mga di inaasahang kalat-kalat na pag-ulan na may mga pagkilat at pagkulong. Bakit nagtatrabas? Bakit malawak? Well, kung pagbabasehan po natin ang water level, water vapor, surface, mula sa pinaka-satellite imagery ng CIMS NOAA, courtesy sa kanila, ay makikita po ang malawakang paghatak sa southwesterlies at monsoon trough. Ayan. At nagtatrabas siya dito sa buong bahagi ng Visayas at pagitan ng Mindanao. Ayan, makikita po yung monsoon trough na yan. At kasabay ng ilang southwesterlies din na nahatak ni dating bagyong Christine. Ayan, no? Since itong si Christine, medyo tatambay pa siya dyan sa may bandang Paracel Island. Tumatambay yan dahil base na rin sa mga huling report natin kay Christine, may mga pagkakataon pa daw na magkakatapult pabalik dito sa may bandang o halos lalapit muli sa may bandang PAR. Pero very insignificantly,
mag-aayon na lamang siya sa environmental steering environment kung tuluyan pa ba itong maitutulak pabalik pasilangan. Pero expected din sa mga forecast kasi pinapakitang magiging low pressure area na lamang siya at magiging remnant habang itong si magiging bagyo o tuloy magiging typhoon daw na si Kangray o Leon ay unti-unting mahihigop na rin yung remnants yan na sasabay sa monsoon trough dito. Ayan, kitang-kita naman yung daloy ng monsoon trough na hahatak nitong si Kangray. Kaya ang pahati ng South Luzon, Visayas at pagitan ng Visayas at Mindanao, asahan pa rin po kayo na mas magiging maulap dyan, magkakaroon ng mga kalat-kalat, ng mga ilang moderate and some heavy rain showers nitong Sabado hanggang bukas po ng linggo at maaaring magtuloy-tuloy po yan hanggang this coming weekdays. Dahil nga po, naasahan nga po mga ngayong hapon or baka ngayong hapon, pumasok na ito ng PAR kasi bumilis po ang pagkilos niya. Abot yata ng halos 39 to 40 km an hour yung kilos niya pakaluran. Kaya mas umiikli ang oras na mabilis ito makakapasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Bueno, bago dyan ay yung lagay nga po na uulanin, kasama na po ang ilang parte ng Visayas at Mindanao, gaya ng ating analysis, ay typically mga moderate and severe rain showers. Scattered rain showers po ito, nabanggit na natin sa buong South Luzon. Hindi na rin natin iisa-isa ng buong Visayas dahil asahan na very gloomy po ang entire ng Visayas. Asahan ang mga isolated light to moderate showers at mga ilang clusters lamang na possible moderate to heavy rain showers. Depende sa magiging water vapor na dala ng monsoon trough dito hanggang sa buong bahagi ng Northern Mindanao at portions ng Eastern Visayas at Surigao del Norte. Damay na rin ang buong Caraga, pababa ng Davao de Oro at Davao del Sur. Nagtatabas na rin po ang kaulapan dyan. Bagamat mga light to moderate ang mostly na nakikita natin dito, maging sa mga forecast, inaasahan ay light to moderate at mga ilang moderate and some heavy rain showers ang naka-forecast diyan sa bahagi ng katimugan na dulo ng Davao Region. Especially diyan sa may bandang Davao del Sur, General Santos City, Municipality ng Sarangani at ilang bahagi ng Sorsogon area. Bagamat yung traversing ng heavy rain potential ay wala naman tayo nakikitaan. Most of light to moderate showers lamang ang nakikitaan natin sa ngayon dito sa buong bahagi ng Visayas at Mindanao. So mga kalat-kalat po na mga pag-ulan na may pagkinat at pagtulog ang aasahan po sa buong bahagi ng Visayas at Mindanao ha. Pero pagdating po dito sa may bahagi ng Calabarzon, medyo overcast and gloomy tayo at pataas ng Northern Luzon na unti-unti namang mas fairly weather dyan. Kabilang na ang Tuguegarao. So expected na magiging mas maalinsangan po tayo dyan sa parte ng Tuguegarao. At base na rin sa ating contour temperature map courtesy o Pag-asa, pataas ang temperatura ngayon na umaabot sa mahigit 38 degrees Celsius o 34 degrees Celsius rather ang dito sa may bandang Claveria. Pero more than 35 degrees Celsius, more than 37 o 38 degrees Celsius ang mas extreme na temperatura sa may bandang Pagupod, Ilocos Norte. So napakainit po ngayon nararanasan ninyo dyan ha. Ayan o. Maroon colored na siya. Ibig sabihin, nasa above 38 o 38 degrees Celsius mo ang temperatura sa Pagupod. At mula naman dyan sa may bandang Claveria, naglalaro sa 34 to 37 degrees Celsius ang temperatura ninyo dyan. So, napaka-mainit ang temperatura ninyo dyan. Huwag masyadong magbibilad. Kabilang na ang isla ng Babuyan Island. So, yun lang ang nakikita natin na mas matataas ang temperatura so far. And the rest, magiging katamtaman at fairly weather sa extreme Northern Luzon. Pero pabahabang bumababa sa may Central Luzon hanggang Metro Manila at Calabarzon, unti-unti nagiging overcast and gloomy tayo. So, ingat na magdala ng pananggalang sa ulan, lalo na sa buong entire Visayas at Mindanao. So, kamustahin naman natin ang lagay ng binabantay na naman nating bagong bagyo gamit ang ating computer-generated tropical cyclone sector. Anyway, huli kong ni-report na itong si dating bagyong Christine na si Trami in international name. Pero kung papahapyawin natin itong si Trami na natiling nasa severe tropical storm category ito at mukhang tumatambay na ito sa parte ng Paracel Island. Ayun, severe tropical storm pa rin siya. May maximum sustained wind 111 km per hour at bugsong umaabot ng 139 km per hour. Central air pressure 981. So napaka-agresibo pa rin itong si bagyong o dating bagyong Christine. Mabilis na ang pagkilos niya at 39 km per hour. Pero mula dyan, ngayong araw, ay dito unti-unti daw itong hihina. Magiging tropical storm daw yan habang ito ay naglulup pabalik. Yan, naglulup yan pabalik. Ganyan, according sa mga
ensemble forecast. May loop siyang pabalik na ganyan, then habang bumabalik siya pasilangan, humihina na po yung kanya intensification, magiging tropical storm na raw siya dyan, and then all the way magiging tropical depression at posible pang maging remnants na lamang. Dahil nga po sa habang papasok itong si bagyong Kongray so far as of 11:30 AM, maximum sustained wind nito 65 km per hour at bugsong umabot ng 81 km per hour. Pero sa 10-minute average, nasa maximum of 48 km per hour at bugsong 60 km per hour, tropical depression category. Pero nasusunod na halos ang 1-minute average dahil napaka-aggressive ng sirkulasyon ngayon ni Kongray o Preleon, kaya masusunod halos ang 1-minute average. Na-measurement ko na yan sa report kanina, ang layo, nahuli po measurement niya, pero dahil mabilis po ang pagkilos niya, susukatin po muli natin dahil halos 40 km per hour yung kanyang movement speed na kumikilos pa kanluran. So, sukatin muli natin. So, kung pagbabasa natin yung reference point, ang gagamitin ko reference point ay Palanan, Isabela ha. Yan, yung reference point. So, ang reference point, halos silangan o east-southeast sa layong 1,436 km east-southeast o east ng Palanan, Isabela. Sa labas pa rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility according sa ating current position nitong si Kongray. Yan. So, mabilis ang pagkilos niya. Pakanluran na 41 km an hour. So, mabilis. Baka mayang konti lamang o ngayong nitong tanghali o hapon, baka pumasok na yan ang Philippine Area of Responsibility natin. So, expected po yan. Dahil ganyan po, napakabilis ang pagkilos niya po ha. Malinaw po yan. At automatic ay Leo na ang tatawagin natin sa local name. At ito namang si 98W na nandito sa may bandang vicinity pa rin ng karagatan ng Guam na natiling mababa. Yung forecast niya na magiging isang ganap na bagyo pero nasa low-high na po yung kanyang status. Nasa 37 km per hour na po ito at bugso umabot ng 46 km per hour. So mukhang hahabol pa itong si 98W ha. Tumataas yung kanyang probability of development. Ayan, tumaas na nga po. Kasi dito sa ating multi-track combination, nasa high probability na rin itong pinapakita. Pero sa mga ensembles, kung sisilipin natin, ay nanatiling mababa pa rin daw ang potential niya na maging isang ganap na bagyo. Well, tingnan natin. Since meron na siyang sariling ensemble forecast. So, dahil hindi ko masyadong nire-report na si Christine na nakatutok tayo kay Leon, ay naipaliwanag ko na ito sa ating Facebook page. Anytime ngayon, tanghali o hapon, papasok nito ng Philippine Area of Responsibility at mananatiling tropical storm sa loob ng 24 oras. At inaasahan mga bukas po ng madaling araw ay either way, o bukas na madaling araw o bukas na umaga, inaasahan daw ito magiging tropical severe tropical storm. At kinabukasan naman ng madaling araw probably or bandang hapon or bago maghating gabi o kinabukasan na ng October 25, if I'm not mistaken, ay inaasa magiging typhoon category na po ito. So, kung babasehin natin yung tropical cyclone track combination, kung pagbabasehin natin, magiging severe tropical storm to by mga bandang hapon o gabi po ito ng October 27. So, bukas po yan ng linggo ng hapon o gabi. According dito na magiging severe tropical storm. At typhoon category naman, mga alas 8 na yan ng kinabukasan ng Lunes. Yan, mga Lunes po yan ng either madaling araw o umaga na inaasa magiging nasa typhoon category na nga po ito. Yan, according dito sa latest forecast natin. So, mabilis ang pag-update. At may posibilidad pa o may chance pa according dito sa latest forecast natin. Ang data feed courtesy syempre ng Joint Typhoon Weather Centers, makikita natin, ay inaasahan na magiging typhoon category daw ito, super typhoon category rather. Naabot ng super typhoon category, mga October 30 na po ito ng bago maghating gabi o bukas kinabukasan ng madaling araw. So baka madaling araw na po ito ng October 30, 2024. So mga Miyerkules po ito ng madaling araw daw na inaasang aabot sa super typhoon category daw
itong si Leon. So, despite na wala pang nakikitaan na magkakaroon ng interaction sa kalupaan ng Northern Luzon, lalo na sa hilagan-silangan ng Luzon, pero asahan na po natin yung Southwest Delis o yung monsoon trap na mahahatak niya, ha? Dahil aabot siya sa Typhoon Category 2 Super Typhoon, base sa forecast, ha? Mahahatak naman ito yung monsoon trap o Southwest Delis inflow, ay yung hangin na may dalang ulan ay aasahan pa rin natin na magdudulot ng mga pag-uulan yan, especially ito sa bandang South Luzon hanggang North Luzon. So medyo prepare pa rin po tayo dahil kahit walang interaction, yung outer rain band naman at mahahatak sa pinakahangin na may dalang ulan, ulap na may dalang ulan dito sa kaluran ng bansa, ay hahatakin po yan ng bagyong si Leon, magdudulot naman ng mga pag-ulan sa atin sa Luzon hanggang South Luzon at maaring mag-traverse din ng ilan sa bahagi ng Visayas dahil nga po sa Southwest Delis inflow na mahahatak nitong si Leon. So malinaw yan mga folks, ha? At base naman sa ating computer forecast and symbols, ay inulit natin, malawak po ang cone of probability o uncertainty niya. So may mga maliit pa rin posibilidad na ito ay mas dumaos-dos ba. Pwedeng mas kumilos yan pag ganyan, pa Taiwan. Or kung hindi naman, mas mabilis ang pagkilos niya pahilaga, papunta naman sa member ng South of Japan. So yung cone of probability niya, again, malawak pa rin po, ha. So hindi pa rin natin naialis sa mga posibilidad na ito'y mas mapapadaos-dos pa. At nabanggit na rin natin sa Facebook page ay wag lang sanang pipitikin ng high pressure area sa itaas, yung malamig na hangin dito sa itaas, at pagtaas ng high pressure area na pitikin itong si Leon para mas mapapadaos-dos pa ang kanyang pagkilos o halos mapapalapit sa bahagi na ito ng Northeastern Luzon, extreme Northeastern Luzon. Nakagaya ng nangyari kay Rolly, Bagyong Rolly noong year 2020 po yun. So, bandang October 2016 ata yun, nagsimula. And then nagtapos siya mga October 6, 2020 po yun. Kaya lang, yung si Rolly kasi mas mababa ang naging track niya. Pero halos ganito rin yung naging position niya eh. Kung babalikan ninyo mga folks, ha, i-review natin yung lagay ni Rolly dati noong 2020. Yan. Pagkapasok niya ng PAR, yan. I-recall lang natin, ha, kasi maraming na-trauma po kay Rolly noon. Pagkapasok niya ng PAR, mataas pa ang position niya. And then, paglapit niya dito, bigla itong dumaustos, gumanon. Yan, gumanon. At dumali sa Bicol region. Kung natatandaan ninyo dati. Ganyan yung naging track ni Rolly dati, noong year 2020 po yan. Kung babalikan ninyo yung mga records dati, may pag-asa. Ganyan po naging track niya. So, gaya na lamang dito ngayon kay Leon, papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. So, uncertain, baka wag naman sana mangyari. Bigla siyang pinitik ng high pressure area sa taas at mapapadaos-dos din niya si Leon. So, gaya ng nangyari noon kay Rolly, ganyan din ang position dati ni Rolly halos. Nasa bandang itaas pa siya ng hilaga-silangan ng Luzon. And then, suddenly, bigla na lamang itong pinadaos-dos dito. At umabot pa sa Bicol region yung landfall niya. Nag-landfall pa siya sa may bandang Bicol region. O, di ba? Sa mga gusto malaman ng historical tropical cyclones natin, meron naman po tayo dyan. At dito sa aking webpage, sa Typhoon Historical Tracks, mula sa selected year. Kung gusto nyo malaman yung records ni Goni o ni Rolly, yan, pwede nyo ma-search dito. Tatype nyo lang ganyan, lilitaw kung ilang bagyo. Pero dito, kulang siya. Walang record dito si Pag-asa noong 2020, kaya dalawa lang dito. Dapat tatlo yan eh. Anyway, since year 2020 po naganap yun, dito kumpleto. Dahil direkta ito sa pinaka-computer systems ng Japan Meteorological Agency. Year 2020 po yun. I-click nyo po yung download data. And then makikita ninyo dito ang lahat ng bagyo na dumaan noong year 2020 po. Si Hagupit, si Jiangmi, Higos, ayan lahat. Babi, matatandaan ninyo yan, Maysak, yan, malakas din yan. Anshin, Mule, Dolphin, natatandaan niyo yan, yung Dolphin, Ujira, medyo hindi naman tumamayan, Linpa, Nangka, yan, mukhang dumali din sa atin yan. Mulabe, yan,
at si Bagyong Rolly. Ayan o. Year 2020. So, kung titingnan ninyo dyan, ay nagsimula yan noong August pa. If I'm not mistaken, August 26, na-develop siya as tropical depression dito sa silangan ng sa kanluran ng Mariana Islands or northwest ng Guam as tropical depression. Yan. At kumilos pa ito, pakanluran. Ayan, oh. Then mataas po yung high pressure area dito ay kumanluran siya. Halos kapareho kay Leon ngayon. Pumasok din siya ng Philippine Air Responsibility. Halos kapareho kay Leon. And then, kumilos pa siya kanluran. And then dito, biglang pinitik siya ng high pressure area dito sa itaas. And then dito na siya nagsimulang dumaos-dos. Pumabados-dos siya na ng pumadaos-dos. Ayun, oh. Hanggang sa dumali dito na unang tinamaan ang Catanduanes. Ayan, oh, mas detalyado nating napapaliwanag, di ba? Yan po ang halaga ng aking webpage. Mas detalye nating napapaliwanag. At saan ba ito unang tumama? Sa may Guinsaan. Curaran Beach po yan ng Catanduanes po. Then, pagkalabas niya o pagka-exit ng bandang Vira Catanduanes sa San Andres, tumawid nito sa may bandang Tiwi. Yan, oh. Sa may bandang Surigao del Sur na or bahagi na to ng bandang Naga. Yan, pagitan ng Naga o Legazpi. Sa may bandang Tiwi. Yan, oh, naglandfall siya dyan. So, 2 beses po siya naglandfall. Una sa Catanduanes at pangalawa dito sa may bandang Naga o pagitan ng Legazpi City. And then tumawid ito, nagtraverse ito ng Naga. Yan, marami pong nasalanta si Rolly dyan. Yung mga taga-Bicolano na taga-subaybay ko, alam niyo na po ang nangyari sa inyo dyan hanggang Naga. Nadali po talaga tayo dyan. At pangatlo po siyang naglandfall dito sa may bandang San Narciso, pating San Narciso. At lumabas na naman siya, umexit ng bandang General Luna, bandang Quezon Province po ito. And then, pang-apat, itong naglandfall sa bahagi nga po ng Lucena. Yan. At tumawid dito ng bandang Isla Talim. And then, umexit ito ng bandang Tansa, Cavite. Yan. Nag-exit ito ng, dito sa may bandang Manila Bay. Natamaan pa ang Corregidor Island. Tapos, gumilid sa bandang Maribeles, Bataan at tuloy na itong nasa West Philippine Sea na po. Yan. So, yun po. Ang pinaka-full detail ni Goni o ni Rolly dati, makiklik nyo po yan. Pag-click nyo, lalabas yung information. Dadalhin kayo sa website ng Japan Meteorological Agency. Makikita nyo po yung petsa na ito ay kung kailan lumakas at naging typhoon category. Ayan. Makikita niyo po, nag-tropical depression na siya noong October 29. And then, nag-severe tropical storm siya. Pagitan dito. And then, hanggang October 30, naging typhoon category na siya. Severe tropical storm, October 30. Then, madaling araw po yan. Then, naging typhoon category na siya. Ayan. Then, napakalakas na po. Yung mula hanggang October 31 hanggang November 1. Yan, nag-maintain siya as typhoon category. So, ito po yun. Yung Sentinels na, yung daily satellite images niya, makikita niyo po yung pinaka-detalye. Ito po yung pinaka-peak niya, November 1. Ayan, yung grabing sinalanta ang kabikulan natin hanggang Quezon Province. So, kompleto at nakikita niyo po ang buong detalye mula rito sa pinaka-data natin sa webpage ng Pimo Weather. So, gustong malaman ang pinaka-historical na mga nagdaang bagyo, kumpleto at makikita niyo po sa aking webpage. Madali niyo po yung masa-search. So, kung natatandaan ninyo, noong 2020 ay nagpatroma ito sa mga kababayan natin sa Bicol Region dahil dito kay Bagyong Rolly. Na hindi natin inaasahan na mas dumaos-dos pa siya. Akala din natin noon ay tatabas lang ito ng Northeastern Luzon or tataas pa siya dito sa may bandang Babuyan Islands o Taiwan. Pero unexpectedly, dumaos-dos pa siya. Kaya nadali ang kabikulan. So, yun ang pinaka-historical records natin sa kay Bagyong Rolly dati, year 2020 po ito, or international name Goni. At diretso naman tayo sa ating global assessment o tropical cyclone assessment monitoring mula sa pinaka-computer models ng GFS. Makikita po na medyo mas lumapit pa ito sa northeastern Luzon, itong si Leon, pagkapasok ng PAR.
Ayan, no? So, makikita natin yung expected na paglapit dito. Kung i-recall natin, lalapit ito sa pinakadulo ng Northeastern Luzon, mga huling araw, October 21, 2024 po. Ayan, no? Mga alas 8 dito ng umaga sa atin. So, pinapakita dito na hindi pa talaga natin nire-rule out ang possibility na mangyari yan. Kay SMWF naman, which is mas mas mataas ang accuracy ng SMWF, kung titingnan natin dito as mukhang ito ang masusunod. Medyo kakabig nito pa Okinawa Islands ng Japan o Southern Japan or bandang Eastern Taiwan. Base dito kay SMWF. So mukhang mataas ang consistency na hindi ito mas lalapit ng Luzon. At kay NABGEM naman, kung titingnan natin, kung halos ganun din, kapareho kay SMWF. Medyo hihilaga agad ito. So dito pinapakita, mukhang hindi naman ito lalapit dito sa bahagi ng Northeastern Luzon. So kay SMWF at NABGEM, nagtutugma na sila ng consistency, yung confidence na mataas, ang probability na ito ay hindi lalapit masyado sa extreme Northeastern Luzon. At mula naman sa Global Spectrum Model, kung titingnan natin, ganun din ang ipinapakita, hindi rin halos lalapit sa Northeastern Luzon. So, mataas ang confidence, 3 versus 2. Ibig sabihin, mataas na ang confidence na ito ay hindi lalapit dito sa bahagi ng Northeastern Luzon. Kikilos na ito pabahagyang northwestward dito sa may bandang southern part ng Japan or Eastern Taiwan. So, medyo good news po yan. Kung sisilipin natin yung mean sea level pressure, ganun din ang pinapakita. Kung i-animate natin, bigla itong kikilos pa northwestward o northward. Pagdating ng October 30. Yan, pagdating ng October 30, kakabig na yan pahilaga. Yan, hanggang sa huling araw na po ng October 2024. So, October 31, hanggang sa ito lalapit nito sa may bandang isla ng Okinawa Islands. Yan. O bandang Naha. Yan, hindi nagkakamali. Bandang Naha ang direksyon niya. So, bandang Eastern Taiwan lamang siya. So, may mga possibility na maglalandfall ito sa may bandang isla, Okinawa Islands, or posibleng dyan sa may bandang Naha, Southern Japan. So, medyo good news po ito mga folks. Mataas po ang confidence na hindi ito tatama o lalapit ng gusto sa Northeastern Luzon. Ito ay kakabig kagad pahilaga. Mga sa huling 2 araw na po yan ng October, between October 30 to 31, 2024. Kung mapapaaga man, mga bandang October 21 po yan. Mga bandang gabi na po yan, hapon o gabi ng Martes po. According dito kay ECMWF, Martes po ito medyo kakabig na siya pa northwest or northward ang direksyon niya. O, malinaw po yan. Mga bandang hapon o gabi po yan ng Martes, October 29. So, at least, good news po kung hopefully ganyan na po ang mangyayari at hindi na siya mapapadaos-dos pa ng husto. Since yung mga high pressure area naman, medyo mataas masyado, nandito sa may bandang mas mataas pa sa Northern Korea at bandang Northern Japan, ang mataas na high pressure area. So, yung range of high pressure area, hindi masyado nagpapang-abot dito sa baba. Kaya kayang-kaya pang kumilos pahilaga itong si Leon. So, yun po ang magandang balita. Sana manatili na naman sa ganyan para hindi magiging peligro po ang bahagi na ito ng Hilagang Luzon. So, yun po ang ating latest analysis. At sa West Pacific Basin naman, ay kung titingnan natin dito, wala namang sumusunod na anumang anomaly na nabubuo. Bagamat nakabantay at minomonitor natin itong si 98W dahil tumataas na rin ang anomaly niya. High probability of tropical cyclone developing na rin si 98W. So mukhang susunod pa si 98W according dito sa ating West Pacific Basin current ECFP. Samantala, sa lagay naman ng ating hydrological advisory mula sa data feed ni Pag-asa sa hydrological section, nanatili pa rin nakaapaw ang dam surge ng Ipo Dam. So 3 pa rin na nakabukas na gate sa kanila. So nakaapaw pa rin yung mga dams natin. Kasama na kay Ambuklaw, Binga Dam. Kay Binga Dam, napakarami 8 yung gate na nakabukas kay Binga Dam. So, buti na lamang, medyo maganda-ganda na yung panahon natin. Kung nag-umulan-ulan pa yan,
asahan po ang mga pagbaha pa rin. Kay Ambuklaw, 5 ang nakabukas na gate. Kay San Roque, 1 gate ang nakabukas. At kay Magat Dam, 2 ang nakabukas na gate. So, malalaki yung mga inilalabas na sobrang tubig dahil nagsiapawan po yung mga dam natin. Mula nung nakarang araw, naggrabe po na halos katumbas ng 2 o 3 buwan ang naging pag-ulan. Lalo na dyan sa may bahagi ng Bicol Region. Halos katumbas ng 2 o 3 buwan yung total rainfall na naibusan nila dyan. Kaya grabe talaga ang naging disaster. Hindi natin malaman, hindi ko malaman ano nangyari sa mga flood control systems na itinayo daw ng ating administrasyon ngayon since 2022 po. So, hindi natin malaman ano po nangyari, bakit hindi yun gumana. Anyways, sa status naman ng dam natin ay so far, isang iglap lamang biglang nag-recover kagad yung level ni Magat Dam. Mula sa pinaka-critical level nito na 185.04 meters, noong October 25 kahapon, bumalik sa 188.73 meters po. Hanggang sa ngayong araw ay 189 meters na mahigit. Ganon din si Angat Dam, almost wala namang naging critical kay Angat Dam dahil sobra-sobra naman yung level niya. So, categorically, bumalik po sa 6.22 meters yung pinaka-sobrang reserve niya ng tubig kay Angat Dam. So, wala tayong magiging problema. So, inulit ko, maraming dams ang nakabukas kay Ipo, Ambuklaw, Binga, San Roque, at Magat Dam. Ang mga nakarelease ang mga gates nila para sa umaapaw po nila na tubig. Mula pa kahapon at nung isang araw pa nakabukas ang kanilang mga gates, senyalis lamang na mukhang mababaw po yung basin ng ating mga dam. Sana ma-dredging po yan para mas mapalalim pa. Sa Ulat Lindol, unti-unti nang lumilinis na naman ang aking seismograph dahil malayo na yung distansya ni Bagyong Christine. Kaya lang, lumalapit naman itong si Leon, kaya mukhang asahan na naman magiging very noisy ang ating seismograph. However, bagamat noisy, wala naman tayong nadedetect na medyo mga malalakas na mga pagyanig so far, according dito. At mula naman sa data feed ni PBox, wala kaninang 12 AM, wala naman tayo namataan na magnitude 4.0 pataas, pero may mga minor earthquakes tayong na-detect dito. Pero kukunti pa lamang ito. So kung didiretso tayo sa historical earthquake, para sa total earthquake for the month of October, ngayong araw. So for the month of October 2024, ay nasa total of 803 earthquakes na po tayo. 757 dito is magnitude 2.0 pataas, 44 sa magnitude 4.0 pataas, at nanatiling walang nagdagdagan. Nanatiling isa ang magnitude 5.0 pataas at isang magnitude 6.0 pataas pa rin ang maintain. At so far, wala naman tayong na-record na above magnitude 7.0. Huwag na nating ipangarapin na magkaroon ng ganong kalakas. Maawa naman sana. At so far, wala naman tayong naitala noon. At total of 803 na po ang ating earthquakes mula ngayong araw na ating binilang. So, mukhang makakahabol pa siya na maging 1,000 o mahigit sa 1,000 ang total earthquakes natin for the month of October. Kung babalikan natin noong month of September, ang total earthquakes noong month of September, kung babalikan natin, nasa total of 1,037 earthquakes po ito. So, tignan natin kung mahihigitan niya yung total earthquakes last month ng September. At narito naman ating 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Sabado, October 26, 2022.
po ating daily weather bulletin na natin para sa araw ng Sabado, October 26, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit naman anytime sa ating website at www.primoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama ngayong tanghali. Sa ating report, typically, maganda naman na ang lagay ng panahon natin. Medyo umaaraw na. Asahan lamang sa may bandang South Luzon, Visayas at Mindanao na magiging mas overcast and gloomy, maulap at asahan ang mga isolated and scattered rain showers. At visit naman sa ating website sa gusto malaman ang dynamic events at direct data mula sa aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.